Pero hindi naman ako nagkukumpiyansang maigit dahil international naman. Mas marami pa rin malalakas. Gaya po ng Korean, Japanese, Taiwanese, Australian, American. Naniniwala si Pepito na ang trabaho niya bilang magsasaka ay malaki ang naitulong para mas maging matatag siya sa mahabang takbuhan. Nakakatulong din po dahil medyo hard ang trabaho ng para pong medyo sa physical ay medyo hard talaga ang trabaho. Pumunta si Pepito sa Guam na hindi lang bandila ng Pilipinas ang ipinagmamalaki, kundi maging ang Pinoy na Pinoy niyang sponsors mula sa bayan ng Lukban. Sa Lukban, Badis, Lukban, Pasit, Longganisa. Nag-uwi si Pepito ng tropeyo at cash. Nakatakda siyang bumalik ng libre sa Guam sa susunod na taon para idepensa ang kanyang pagiging kampyon. Kaya tuloy lang daw ang kanyang pagsasanay. War Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Ang halaga po ng piso ngayong araw na ito ay halos 49 pesos na sa bawat dolyar. Pinakamahinang halaga po yan ng ating piso sa nakalipas na 1 taon at 9 na buwan. Susunod! British Broadcasting Corporation o BBC nag-story sa Pilipinas dahil sa programa nilang ng insulto sa isang Pilipinang kasambahay. Jolina Magdangal at Angelica de la Cruz meron daw gagawing kakaiba sa pagdiriwang nila ng kanilang kaarawan. Iwamoto, pinagalitan daw ng kanyang ama dahil sa pagpapaseksi. Nagkaayos na kaya sila, malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Humingi na po ng paumanhin sa Pilipinas ang British Broadcasting Corporation o BBC. Kaugnay po yan ng isa sa mga comedy show nila na nambastos sa isang Pilipinang kasambahay dun sa Inglaterra. Sa pinadala nilang sulat sa ating embahada sa Britanya, humingi ng paumanhin ng BBC sa mga nainsulto raw sa pagtatanggal ng kanilang programang Harry and Paul. Ipinakita doon sa programang yon na pinasayaw ng malaswa ang isang Pilipina ng kanyang amo. Kumalat pa nga sa internet yung palabas na yan. Ang pangumanhin ay tugon sa isang surat ng pagprotesta na ipinadala ng Pilipinas sa himpilan at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Britanya. Ang nasabing pagtatanghal na yan ay ikinagalit po ng mga Pilipino sa Inglaterra o sa Britanya. Tinatayang nasa 200,000 po ang bilang ng mga Pilipino roon. Nagkaroon pa nga ng petisyon sa internet laban sa BBC. May mga Pilipino nga na nag-vigil pa sa tapat ng tanggapan ng naturang himpilan ng telebisyon. Balikan po natin ang usapin tungkol sa pagtaas sa singil na Meralco. Nagpulong na po ang mga opisyal ng Meralco at ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Sa harap po ito ng napipintong paghain ng petisyon ng PCCI sa Energy Regulatory Commission o ERC para ipagpaliban ang panibagong pagtaas sa singil ng Meralco. Muling iginiit ng PCCI na mali ang tiempo o timing ng dagdag sigil na yan dahil may mga pandaigdigang krisis ngayon sa pananalapi. Umapila pa ang PCCI sa tinatawag na social responsibility na Meralco na isa rin sa kanilang mga miyembro. Ayon naman sa Meralco, tatalakayin nila sa kanilang board meeting ang hiling na yan ng PCCI. That is their message to us, that they need to increase their bottom line because I think the cash flow is also suffering right now. But part of the corporate social responsibility of big companies is to share the misery with the people, with our people. Chika Minute! Imbis na party tree planting activity ang binabalak gawin ng soon-to-be mommy na si Angelica de la Cruz sa kanyang birthday. Si Jolina Magdangal naman sa November 6 pa ang birthday pero nagkaroon na ng advance celebration. Makichika kay Aubrey Carampel. Simple lang ang advanced birthday celebration ni Jolina Magdangal na ginanap kanina sa UP campus. Pagkatapos ng isang munting salo-salo, binuksan ni Jolina ang kanyang camper sa GMA News at ipinakita ang mga pinamili niyang regalo para sa kanyang 30th birthday. Isang chocolate fountain machine, donut maker, projector at Nintendo Wii na binili daw niya sa kanyang suging online shopping website. Kaya ako naman yan dinagdag dito dahil pag chumichika, ang sarap lang na may kinakain kayo, nag-enjoy ka na.
nakakapagpa-enjoy ka pa ng ibang tao nang pagpapasok dito, hindi na lang, ay, oo, ang laki, o sige, bababa na. Pero pa sila ibang pwedeng magawa na masaya. Isa pang selebrasyon ang inihahanda ni Julina sa Lunes. Ipapasyal ni Jolen sa Star City ang mga batang may bingot na naoperahan na sa tulong ng Kapuso Foundation. Ever since malapit talaga yung puso ko kay Tita Mel, malapit si Tita Mel sa puso ko. Nagka-birthday niya yung mami ko, tapos matagal na kami magkakilala, hanggang sa nagkaroon nga nitong Kapuso Foundation. So, yun yung napili ko. Sa October 29 naman ang birthday ng mommy-to-be na si Angelica de la Cruz. Imbis na mag-party, isang tree planting activity ang pinaplano ni Angelica. Since pregnant pa ako, naisip ko lagi yung magiging future ng baby ko. Siyempre gusto ko isilang ko siya sa, alam mo yung malinis, magandang kapaligiran. So ngayon pa lang, naiisip ko na yung mga ganong bagay. Itinuturing daw niyang pinakamagandang birthday gift ng kanyang baby. Kahit buntis, tuloy-tuloy pa rin ang pagtitiping niya ng kanyang 2 show sa GMA. Ang una kang naging akin at Lalola. Mag-a-advance taping na kami ngayon para hindi abutan ng paglaki ng tiyan. Siyempre, kasi ang role ko doon, hindi nabubuntis. Ang Lalola naman, siguro gagawin nila kung i-incorporate nila yung pagbubuntis ko sa story. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Iwan mo to nakausap na raw ang daddy niya tungkol sa kanyang pagpapasexy. Pinayagan na kaya siya? Tutukan yan. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang multicab ang tumaob sa lungsod ng Pasay kaninang madaling araw matapos salpukin ng isang kotse. Pinagahanap ngayon ng mga otoridad ang tumakas na driver ng naaksidenteng kotse. Si Ian Cruz, naka-Alerto 24. Pasado alas 5 ng madaling araw ng abutan ng GMA News ang kumpulan ng mga tao sa kanto ng EDSA Extension at Ross Boulevard sa Pasay City. Pinagkakaguluhan nila si Generoso Bernardes na kalalabas lamang mula sa tumaob na minamaneho niyang multicab. Himalang walang tinamong sugat ang tsoper at di rin daw nasaktan ang kasama niyang si Buboy Vimar. Tumagilid ang multicab na naglalaman ng karneng baboy at tumama sa concrete barrier nang salpukin umuna ito sa likuran ng isang kulay silver gray na kotse. Mag-i-U-turn po ako dahil dito papunta akong Baclaran. Naka-signal light na ako. Biglang may bumangga sa akin sa likuran ko. Tumakas sumaraw nakabanggang tsoper ng kotse na wasak din ang unahan dahil sa lakas ng impact ng banggaan. Ayon sa pulis, may nakakita raw sa plaka ng tumalilis na kotse. X-ray Bravo Charlie 923. Papalo up agad natin sa LTO para ma-establish natin yung owner ng sasakyan na to. At nang sa gayon mabigyan naman ng hustisya itong biktima. Nabatid na matapos mapatay ang makina, agad din tinanggal ang baterya ng sasakyan. Tinakpan din ang tumagas na langis. Pinagtulong-tulungan ng mga bystander na tabunan ng lupa itong tumagas na gasolina para nga hindi na ito pagmulan pa ng apoy. Inilipat sa tricycle ang mga karga ng multicab na karne ng baboy para madala na ito sa palengke. Mag-alas 6 na ng umaga nang maitayang muli ang sasakyan. Ian Cruz, Alerto 24. Susunod! Kamaong nagawa sa ni-recycle na papel, patok daw ngayon sa Hong Kong. Resulta ng pagsusuri sa huling batch ikanga ng mga produktong gatas inilabas na ng Bureau of Food and Drugs. Claudine Barreto nagsalita tungkol sa pag-iintriga sa kanyang Ate Gretchen at marami pang ibang mga balita dito sa 20. Nauuso po ngayon sa Hong Kong ang kabaong na gawa sa papel. Sa unang tingin parang kabaong din puya na yari sa kahoy. Ubod po ng gaang kaya pwedeng iangat ng dadalawang daliri lang. Tingnan nyo mga kapuso. Hanggang halos 400 pounds o libra ang timbang na kakayanin ng kabaong na gawa sa inirecycle na papel. Makabubuti raw yan para sa kalikasan. Kaya naman pati gobyerno ng Hong Kong ay ini-endorso po yung uri na yan ng kabaong. Ang presyo ng kabaong na papel katumbas ng halos 20 hanggang 50,000 piso. Negatibo sa melamin ang uling grupo ng mga gatas at produktong may gatas na sinuri ng Bureau of Food and Drugs o BFAD. Sa pagtatapos ng pagsusuri, papayagan na muling makapasok sa ating bansa ang mga produktong gatas ng China. Pero kailangan pa rin nilang dumaan sa masusing pagsusuri. Nakatutok si Mark Salazar.
Nakatapos na rin sa wakas ang Bureau of Food and Drug sa pagsusuri ng mga gatas at byproduct na gatas na nanggaling o pinaghihinala ang gumamit ng gatas mula China. 32 ang pinakahuling batch na sinuri at lahat ito negatibo sa melamine. Ang Captor Classics Lollipop, Chum Hoopy Milk Flavor Candy Special, Columbia's Choquick Instant Chocomalt Drink 80 grams at 300 grams, Dairy America Skim Milk, Processed Spray Processed Repacked, Dongguan Meiyong Guangfeng Biscuit, Golden Haosheng Candy, Good Taste Strong Candy Assorted Flavors, Harden Foods Milkshake Candy Assorted Flavors, Harvey Lactose Strength Milk Assorted Flavors, Letian New Ice Candy. Wala ring melamine ang Liantong Biscuit with chocolate coated, Meihua Fusion OHI Chocolate Cookies with